Okay, welcome again sa Malayang Podcast and pagpapatuloy natin yung pinag-usapan natin kahapon. So, sabi nga natin, sagutin naman natin yung question kung ano yung dapat na response ng isang Kristiyano towards this war. Ang tingin mo, Brother Edmond? Well, matagal ko nang pinag-isipan. Actually, before the war, marami kasi tayong narinig usually pagka pinag-usapan yung Israel. Ang lagi nating narinig sa mga pulpito is yung sinasabi sa Psalms 122 verse 6. Sabi dito, "Pray now for the peace of Jerusalem and let there be prosperity to them that love you." So ang turo sa atin sa evangelical church na pagka naging favorable ka sa Israel, okay? Sa Jerusalem, okay? Magpa-prosper ka. Okay? So may favor sa iyo ang Panginoon. So, yeah, totoo naman na ever since na nagkaroon ng nation of Israel, naging friends na talaga siyempre, aside from politics, yung belief natin medyo compatible sa mga Jews, no. But dapat natin as a Christian, for me, dapat din isipin natin yung prophetic significance nito. Yung kasi this scripture was written during the time of David, no, kung saan wala pang mga Christians. Okay? So, nung dumating si Jesus, okay? So, siyempre, alam nila lahat, special ang Israel, no? Dahil nga chosen people sila. Yun ang lagi nilang feeling. Kaya nga, sabi ni Jesus sa kanila, "You think you are Abraham's children." Okay, pero Abraham will not do what you're doing. Ano yun? You want to kill me? Sabi Abraham will not do that. Hindi gagawin ni Abraham yan. Okay? Ang tatay nyo hindi si Abraham tatay nyo. Iba. Si Devil. Doon na sila nagalit, no? Sabi nila, hindi kami. So, kumbaga, si Jesus, binigyan niya ng meaning yung sino pa talaga yung children of Abraham. Siyempre, yung mga may faith kay Lord and sumusunod. Hindi lang siya about the blood, yung bloodline, no? Or yung sabihin nating kababayan. Okay? So, alam natin yung nangyari when Jesus came. So, nagkaroon ng spiritual meaning lahat nung nakasulat sa Old Testament. Yung temple, so yun yung pinaka-main thing pinaka-big deal sa mga Israel. Sa John 20:21-23, nung nag-resurrect si Christ, sabi niya, "Receive the Spirit." So at that time, naging temple ng Holy Spirit yung mga disciples. Hiningahan niya sila. And then, kaya sinabi ni Lord sa kanila, sino man yung patawarin niyo will be forgiven. Bakit sinabi ni Lord yan? Kasi nga, nangyayari lang yung forgiveness when they offer a sacrifice sa temple. So they can forgive because we as Christians can do that because we are the temple of God. There is forgiveness hindi lang sa atin kundi we can be a minister, sabi ni Paul, of reconciliation, of forgiveness to other people na naghahanap ng forgiveness kay God. So maganda yung sinabi ni Paul, no? May insight si Paul na talagang dapat nating isipin as a Christian. Sabi sa Romans 10 verse 12, "For there is no difference between the Jew and the Greek." Greek or Gentile people. "For the same Lord over all is rich unto all that call upon Him." So here Paul puts the Gentile Christians the same level as the Jewish Christians. So yun. So hindi talaga basically kung apply natin ngayon yan, hindi lang Hudyo yung tinutukoy diyan. Totoo. Na nation of God. Yeah.
Hindi lang ito mga kapatid kasi yung panahon ni David, ang isip lang nila talaga physical Jews eh. Land of milk and honey, doon sa Israel. Pero dumating si Christ, in-expand niya ang meaning ng ng mga Jews. Okay? Ginawa niya, in-include tayo, kaya masabi sa atin, we are the grafted. We're grafted to this olive tree eh. Sino ba yung mga original na nasa olive tree? Yung Israel. So mga Christians, ginraft. So, ibig sabihin, nandun na tayo sa isang tree. Okay? So, ibig sabihin, we're on the same level as the Jews. Masasabi ba natin na when Israel is being attacked, Christians are being attacked? Kasi grafted din tayo sa tunay na olive tree. Magandang question niya, no? I think yes and no. Okay? Ang sagot dyan. Yes, kasi nga, si Lord, mahal niya pa rin ang Israel. Mababasa natin sa Romans 10:11, no? Si Paul, bagamat rejected siya ng mga Jews, si Paul nasa, alam mo ba, most wanted ng mga Jews. Gusto siya talagang patay ng mga Jews. Pero kaya pagbalik niya ng Jerusalem, huli. Talaga. Muntik siyang mamatay talaga kung di lang siya niligtas sa mga Romans. So, pero si Paul, nakita mo yung heart niya, mahal niya yung mga kababayan niya talaga. Not because of him, not because nakababayan niya, it's because of Christ. Di ba si Paul yung mamamatay ng tao namamatay ng mga hindi niya kalahi, yung mga kalaban niya sa religion eh. Pero imagine kung paano siya binago ng Panginoon na yung mga Christians natutunan niyang mahalin at natutunan niyang embrace. At the same time, itong mga Jews na to na sinabi sa kanya, Lord, umalis ka na dyan. Iiwalay mo yung sarili mo sa mga Jews. Ipapadala kita sa mga Gentiles. So, kumbaga, talagang alam niya may battle siyang kakaharapin. But at the same time, hindi niya kinonsider na enemy. Pinag-pray niya pa rin. Mga Jews. Ito pa nga sinabi ni Paul hindi ko lang alam yung verse na, pero sabi niya, I wish that I were accursed for the sake of my people, for the salvation of my people, Israel. Parang siyang si Moses, di ba? Si Moses natin, Lord, sabi niya, Lord, don't forgive me. Forgive mo na lang yung people of Israel. No? Yun yung heart ni Moses kahit na matigas ang ulo ng mga Israel. Pero yung heart ni Moses, Lord, kahit ako, wag mo nang i-save, sila na lang i-save mo. Parang ganun ginawa ni Paul na, Lord, kahit ituring mo na lang kung kaaway mo, wag lang tong mga Israelites. Kaya, napakaganda ng gospel, Brad, na hindi natin talaga madi-discount yung ginawa ni Christ sa puso ng mga tao. Kaya, we can never say na bagamat ang Israelites ngayon, matitigas ang ulo, anti-Christ sila. Totoo yun. Karamihan hindi ko sinasabing walang Christian Jews today. Dami Christian Jews. Okay. Maraming nasa-save na, tatawag natin, technically, tawag sa kanila, Messianic Jews. Sila yung mga Christian, at the same time, Jewish blood, and medyo may pagka-Jewish ang kanilang ministry ngayon. So, alam natin, marami tayong nakikita na ganyan sa television, everything. So, there's no difference, and siguro balik lang tayo sa verse na yun, no? So, anong dapat natin gawin as Christians? It gives us a whole new meaning. Sabi dito, pray now for the peace of Jerusalem. So, when we say peace, kasi inisip lang natin as a citizen of the world, it's just physical peace. Ano sabi ni Jesus? I gave you not peace that the world gives, no? Binibigyan tayo ni Jesus, hindi yung peace na meron ng mundo, kundi yung peace niya, which is peace with God. In short, it is salvation. Bro, yun ang gusto ni Lord na peace, yung everlasting peace with God. Kaaway ng Israel ang Diyos dahil nga nire-reject nila ang Messiah. So, the best way to pray for the Jews today is for their salvation. No? Kaya, yes, kasama yun, no, yung material peace. Pero higit sa lahat, ipag-pray natin yung salvation ng mga Jews. And sabi dito, let there be prosperity to them that love
you. So, sino tong mga pinaprosper ni Lord na nagmamahal sa Jerusalem, which is yung city of God? Alam mo, Brad, sa Revelation may New Jerusalem. Kung saan, all Christians, okay, all believers of Christ ay pupunta ron. So, I believe hindi lang sinasabi ito yung physical Jerusalem today, kundi also the New Jerusalem. Maganda yan. So pag sinabi niyang let there be prosperity to them that love you, it means to say that includes Christians that love the New Jerusalem, the heavenly Jerusalem. Tayo yun, Brad, na mahal natin yung makalangit, yung heaven na nire-reward ni Lord sa mga nananalig sa Kanya. Magandang sagot yan, no? Para yung mga Christians ngayon, na lalo na yung mga nakikinig sa atin, is maintindihan nila kung saan lugar. No, sa ano na to. Yeah, wars will happen, no, ay naman din before the end times, nandiyan na yung warnings, yan na yung birth pains na nangyayari. Pero as we are living it right now, dapat alam natin kung saan tayo lulugar. No, hindi naman tayo maging extremist na sabihin natin, mamatay na lahat ng Jews. O kaya sabihin natin, mamatay na lahat ng Arabs. Mamatay na lahat ng Hamas. Ayan. Totoo. So, hindi tayo pwedeng kumabigat. Diba? Kasi nga, kumbaga sa away, pares may kasalanan, saan kakampi? So hindi tayo pwede magkaroon ng stand talaga na perfectly stand. Pero for sure, yung violence na nangyayari ngayon, I think it's plan ni Lord na kasama yan sa prophecies na nangyayari. Rumors of wars, rumors of wars. Pati sabi rin naman sa Bible, lahat ng nation na kapaligid sa Israel, talaga kakalabanin siya. Totoo yan. Baga prophecy yan. So maraming salamat sa pakikinig ngayon. Bukas ulit, tutuloy pa rin natin itong topic natin tungkol sa Israel versus Hamas. No, Hamas. Sige, God bless. See you tomorrow.